Okay, sabat mga kapatid. Masaya ba tayo? Yes, pag sabat, masaya dapat. Hindi nakasimangot. Right? Kasi ito ay pinapalang araw ng Panginoon para sa kanyang bayan. Ngayong umaga po, nais-galing ko sa inyo ang isang topic na may pamagat siya. Overfed but undernourished. Yeah. Okay. Okay, overfed but undernourished. Ang ating pinaka-text makita siya sa Matthew 4 verse 4. Binasa natin ang ating kapatid kanina. At bago po noon ay may tumagawa ng isang bago yung ating memory verse. May isang elder na nasa isang probinsya at siya ay napunta sa bahay ng elder. Sabi niya, nakita niya yung kabayo, yung batang kabayo pa. Sabi niya, pwede ba mahiraman? Gusto ko sumakay sa kabayo. Sabi niya, okay, pwede. Sabi niya, ang gagawin mo lang para tumakbo ay isisigaw mo ang Hallelujah. Kaya sumigaw siya ng Hallelujah at tumakbo yung kabayo. At sa pagtakbo ng kabayo ay patuloy na tumakbo, hindi niya na itanong kung paano ito hihinto. Sabi, ano yung gagawin ko? Ano bang sasabihin ko para huminto ng kabayo? At sila ay malapit na sa isang bangin. At siya ay nanalangin at napalakas ang kanyang Amen. At biglang huminto ang kabayo. So mga kapatid, medyo mahaba-haba itong topic ko ngayon. Kung nais nyo na ako'y dito at upo, sasabihin nyo lang ay Amen. Amen. Kung gusto nyo magpatuloy tayo, sasabihin mo ang Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay. Kala mo gusto lang mo po. Okay. So, ang key text natin makita siya sa chapter 4 na Matthew verse 4. Nais kong basahin ko dito. Sa ibang translation, ito ay King James. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Shall we pray? Father in heaven, we thank you for this opportunity to study thy word. We pray that the Holy Spirit in our needs in order to understand the message that we are going to study today. We pray that they will help us and guide us until we finish with our program. Thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, akala ko amen na talaga. Okay, so, overfed, yung mga title pero mamaya na lang. Overfed but undernourished. Okay, sa ating kalagayan ngayon, bilang isang bansa, we belong to the third world country. So, ang makikita po natin dito ay isang survey na ibinigay sa atin sa umagang ito. Sabi dito, exploding billions of Earth's population aggravates the problem of salt of food situation. 300 million people have only 2/3. Okay, yan ang ating pinaka-update kanina.
And next, dito ay okay. Mamaya, hindi na nakuha yung isa. So we have 3 million people have only 2/3 of their minimal protein needs. Bakit kailangan natin ng protein? Ang protein, ito yung nag-build and repair our body tissues. So kapag kulang ang protein intake natin, paano mag-build ang mga tissues natin? Paano mag-repair kapag may sakit tayo? So sinasabi dito, population explosion is greatest in developing countries of the third world. So sinasabi, population supplies are finite, but population increases are potentially infinite. So, sa dami ng mga pinapanganak sa araw-araw, ang mundo ay umabot na ng billions of population. And the shortage of food is one of the global problems of the leaders of this world. Sabi dito is, kami ni Dr. Boise Day, plant pathologist ng University of California. By the third millennium, large portion of the world will have severe periodic famine. Magkaroon ng global na tagutom. While in the US, they live in temporary plenty. Dito pupunta ka sa Amerika, maraming pagkain. Gulay-gulay doon. And fruits. So, marami mga benefits yung mga nandun, kaya kung punta karamihan doon. But there is what we call the maldistribution of food in the world. May mga places, gaya ng Africa, na sobrang kulang ang pagkain. And may mga places naman na there will always be plenty of food. So, sabi ko dito ay poverty is not the only cause. Okay. Poverty is not the only cause of malnutrition or undernutrition. Yung sabi ko dito, economic affluence is by no means a guarantee that one's nutritional needs will be met adequately. So, according to survey, most Americans today are overfed but undernourished. Marami silang kinakain, pero undernourished sila. When you say undernourished, pag sinabi natin na undernourished, ito yung status wherein ang isang tao ay hindi niya namimit ang consumption ng sufficient at minimum supply of nutrients para sa isang dietary need. At ito ay nagkakaroon ng problem ng undernutrition. Or maybe, an overweight person can also be undernourished. Kahit mataba ka, pwede undernourished ka. Why? Because you lack the different nutrients that the body needs. So, dito sinasabi sa atin sa ngayon na naging isang imbalance ang food production sa ibang lugar at 1/2 of the world today goes to bed hungry. Kalahati ng mga tao ay natutulog na lang sila at gutom. Pero, 1/2 of the other population are dying because of indigestion and overeating. So, mas marami ang namamatay sa overeating kaysa namamatay sa gutom. So, imagine mo, mas marami ang namamatay na nagkakasakit ng heart problem, cancer, any other lung-related problems dahil sa kakulangan ng nutritional value ng kinakain natin. So, the most affected ay ang ating mga kabataan. Pero why? Di naman ibig sabihin wala silang pera. They have money, they can buy, but they are feeding themselves with junk foods like
chips, candies, chocolates, pizza pie, and many others. Mga over-processed food that they eat with the fast food. So, mga kapatid, mga kaibigan, this is the time that habang maliit pa dapat yung mga anak natin, we should teach them the proper diet. Ano yung tamang kakainin, ano yung tamang inumin, even with a beverage. There's so many Adventists who are still drinking soft drinks at any other juices na tinatawag natin na they are what we call powderized juices, are not good to your body. So, minsan ay, alam natin ito, nasa sulat ni Ellen White, ang mga processed food na dapat iwasan natin. May isang estudyante ako na hindi siya makakain pag walang hotdog. Hotdog are not really nutritious food. Yung mga hotdogs, mga over-processed food yan, na nagbibigay sa ating mga anak ng problem sa kanilang kidney, at the same time, sa kanilang ibang mga vital organs. And even eating noodles. Napakarami pa sa atin yung mahilig mag-noodles kasi napaka-bilis lang lutuin. O ito lang, isang laga lang. But don't you know that noodles have so many sodium. Mayroong sodium bicarbonate, sodium nitrate, sodium benzoate, and many others. Lahat na doon, which are not really food. Hindi talaga sila pagkain. Additives ang tawag sa kanila doon, just for flavor and color. So, makita po natin na sa ating mga takanan ay doon dapat nagsisimula yung mga bagay na pag-aaralan natin. Especially yung na may kinalaman sa ating kalusugan. So, para sa mga bata, breakfast is only for the birds. Kaya sila ay kumakain ng mga junk food, whatever they can see in the fast food. So, we go to our spiritual aspects. Marami sa ating mga nagkakasakit ng diabetes, mga Adventist yun na, mga nagkakasakit ng mga heart problems. You know why? Because of our eating habits, our food and diet. At sinasabi ni Ellen White sa Council for Diet and Food na itong mga pagkain na to ay dapat iiwasan natin para maiwasan din natin ang mga karamdaman na nandoon sa sanlibutan. Pero nakalungkot na napakarami na po sa atin na may mga sakit sa loob ng ating iglesia because of that. So, hindi yan ang ating topic ngayon. We go to the spiritual aspects of undernourishment. So, spiritually speaking, we too are living in the midst of plenty, but are dying of starvation. Tayo ay sa ating mga ABC Book Center, napakarami ko ng SOP books, Spirit of Prophecy books, pero ilan lang ba sa atin ang meron sa ating mga tahanan? Mamaya may bibigyan akong premyo sa mga kahula ng mga initials para ano na kayo, na mga initials ng Spirits of Prophecy books. So, spiritually speaking, we are blessed with the SOP books, Bibles, magazines, and the religious subjects including videos, our Hope Channel, AWR, pero ang pinapanood ng ating mga anak ay TikTok, Reel, at kung ano-ano sa ating ng Facebook. And man yung mga kapatid, sa araw ng Sabat, ang mga anak ninyo ay dapat hindi ninyo payagan na maglaro ng mga games. Napakarami kahit saan akong church pumunta, hindi maiwasan, makikita akong mga bata naglalaro ng mga video games sa panahon ng araw ng Sabat. Which is, ito yung panahon na dapat ay magpapakabanal tayo sa araw ng Sabat. Pero yung ating mga anak ay minsan nakaligtaan na natin.
So, we have dito, ang sinasabi po dito na SOP books, reading spirit of prophecy books, the writings of Ellen White, can influence a deeper relationship with God by providing clarity on biblical truth, offering practical guidance of Christian living, and consistency, pointing the reader back to the Bible and to Christ. Ilan ba sa atin ang nagbibigay ng nagbabasa ng Spirit of Prophecy books ng isang araw, dalawang araw, o ilang oras pala, dalawang oras? So siguro meron din, pero kakaunti na lang. Ito ang payo sa atin ni Ellen White. Sa Deuteronomy 6 to 7, kung meron tayong banal na kasulatan, hindi ko mapi-play, pero kung pwede ma-play niyan, Deuteronomy 6, chapter 6, verse 6 up to 7. Nais pong basahin dito sa ating Bible. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, that thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sittest in thy house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. So dito po, makita po natin dito ang binigay ng Panginoon sa bayan ng Israel. Sabi po, ang ating tahanan ay isang tahanan na sinasabi natin, the foundation of society. At ito dapat ang mangunguna pagdating sa buhay ng isang Kristiyano. When this shall be, okay, teach thy children when thou sittest in the house. Ano bang panahon na nakaupo tayo sa ating mga tahanan? Pag kumakain tayo, sabay-sabay tayo na nakaupo. Ano ba ang topic natin pagka tayo ay kumakain? At ano ba ang kinakain ng ating mga anak? So, ang mga panahon na kagaya nito, nung maliit yung mga anak ko, we were, sabi ni Daddy, sabi ng asawa ko, Pastor Day niya, nung buhay pa siya, Ma, bibili tayo ng TV, television, pero hindi color. Why? Ano yung purpose niya? Bakit hindi color ang bibilin? Because hindi color, hindi mo alam yung mga bata eh. Pero when you see the Bible story, colorful illustration every page, ay, talagang ma-attract ang attention ng mga anak. Sino dito may mga anak? Gusto kong matanong. Mga parents na may mga anak, malalaki man yun, maliliit. At patuloyin ko kayo, meron ba kayong Bible story set sa inyong tahanan? Ilan po ang may Bible story set? Ayun, very good. May Bible set. Ito yung iniwan namin sa anak namin nung maliliit pa sila. And not only that, yung mga book bound, nung panahon na yun, may mga pinakalumang book bound pa ako sa bahay. And my children are fond of reading kasi they were developed the passion of reading. Mamaya sabihin ko kung bakit napakalaga yung pagbabasa. So the passion of reading, nasa kanila na nung sila ay lumalaki, hindi ko naman pinagmamalik ko sila. May mga honors sila, dating ng ano. Not because maybe of intellect, hindi naman kami nagtatalino mag-asawa. Pero because they were used to read books. Even the Health and Home magazine, maliit pa sila nagbabasa ng sila naman. And pagdating ng panahon na sila ay college, elementary, I choose to bring them to our school, Christian school. Because I believe I was deprived of Christian education when I was young. So yung mga anak ko ay talagang dinala ko sila sa ating school. Hindi pa, kahit sa academy and nung college sa AUP and Mansi, which is napakahirap po magpaaral sa ating school. Grabe.
Sobra. Sabi ng kapitbahay ko, bakit papakahirap ka dyan? Na doon mo ilalagay yung mga anak mo. At magkakautang ka. Pati Bombay, inutangan ko sa tindahan namin. Kasi kailangan ko itong bayad sa tuition. But then, madaling araw, I pray to God, God, help me for the 50,000 pesos. What is 50,000 in your eyes? Ikaw ang may-ari ng sanlibutan, umiyak ako sa Panginoon. I pour out everything to God. Hindi ko sila ilabas sa ating eskwelahan. I have to put them and finish their schooling. Pero umiiyak ako sa Panginoon. At tulong ng Panginoon, mga naging karanasan, hindi lang once yun, ay nakatapos yung mga anak ko na nag-aaral sa AUP sa Monkey. Meron akong dalawang nurse na registered nurses. And then, isang licensed teacher. Pero, ang sabi ko sa kanila nag-aaral sila, namumuhay tayo sa pananampalataya ng anak. Magtitiis lang kayo at tayo ay someone has to drop college kasi kailangan ibibigay yung panganay. At isa naman ay hinto. Pero at the end of the day, nakatapos sila po sa tulong ng Panginoon. So this is where they learn the Adventist culture. Dito na naranasan nila yung pagbabasa ng banal na kasulatan, mga SOP books. Ang panganay ko para siyang pastor, pero nurse siya. Sabi ng ni Pastor, ni ating president, ni president, sabi niya, ni Pastor Danny Malawad, anak mo, mas magaling pa sa asawa mo mag-sermon. Kasi may sabi ko, hindi mo basta ako si Luni. Nagpabasa ng Spirit of Prophecy. So, meron kami sa bahay, halos ganun yan ang mga Spirit of Prophecy book. Kompleto. So, pag nag-sermon siya, yun, outline. Mas magaling pa sa akin mag-sermon yun. Talagang, pati si Dr. Osorio, umangat sa kanya. Grabe! Ang pag-explain niya ng 1,000, yung sa prophecy, 1,200 ba yun? Sabi niya, minamali-mali niya lang, pero ako nahirapan ako mag-intindi nun. Yes, because he's a wide reader. At parati nagbabasa. Dito, when thou liest down, when thou walkest, kapag tayo pumunta sa mga panahon na pumunta tayo sa mga birthday celebration, kasalan, event, we walk papunta doon sa event, at ating bang pinakikita sa ating mga anak na ito ay mahalaga na papurihan natin ng Panginoon sa mga event na ito. Naku, nalulungkot kasi mayroong kapatid sa aming iglesia, hindi ko mabangitin yun eh. Nag-birthday ang nanay niya. Spend always 200,000 sa birthday. Parang naluluwa ako, sabi ko. Kung ito ay in-invest niya sa gawain ng Panginoon, mas ma-appreciate ko. Nakita yung mga kabataan, naka-backless, nakikita yung mga make-up, sobrang pula. Parang hindi na nagkaroon ng pagkakaiba sa sanlibutan. Sabi ko, bakit ganito? I-elder ako sa aming church. Kaya pag nagsalita ako ng gano'n siya, sabihin, ang verbo naman ng kayo niya. When I speak about health reform, grabe naman si Ma'am Dana. Grabe naman magsalita. Hindi naman kaya namin na iwanan yung karne, yung manok, yung baka. Sabi ko, hindi ko yung pinakonvince na kayo ay maging vegetarian. Kasi ako, kumain pa rin ako ng fish. Pero ang inano ko lang, hanggat maaari maiwasan natin ang mga bagay na nagbibigay ng kasiraan sa ating kalusugan. So dito, when thou liest down, so bago matulog, mag-worship. Ilan pa ba sa atin na nag-worship katangan natin ngayon? And when we wake up in the morning, alam mo nung maliit ako, ang nanay ko nagkikwento ko kay Abraham, kay Sarah, kay David, kahit paulit-ulit yun. Nang kinikwento ng nanay ko, hindi naman nagsasawa. Kasi gusto namin marinig ang ending. Ang ending, siyempre nagtatagumpay ang anak ng Diyos. Right? So, when David and Goliath, paulit-ulit yun. Kaya ito mahalaga po ito sa ating mga anak as they are growing up. So, may alalahanin tayo sa ating pagbabasa ng mga
aklat na may kinalaman sa banal na kasulatan. Number one is internationalization. Yung integral part of which maka-affect sa ating mga puso ng ating mga anak. Sa ating mga isipan, ganoon din sa isipan ng ating mga anak. At sa kanilang mga emotions and decision making. You have diligence. Pag sinabing diligence, ito ay meron kinalaman sa in-depth study of the Word. Paano natin i-share sa mga tao ang kahalagahan ng salita ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa? Hindi tayo nagkaroon ng spirit of prophecy books. Sa mga LE, meron kami devotional na we're tackling about prophet and kings sa buhay ni Ahab, ni Elijah. At pagkikita mo doon na pinapakita ng Panginoon kung gaano naka-gracious ang ating Panginoon. Na lahat ay gagawin niya para tayo ay maliligtas. Even these people from the Bible. At makikita natin na ang nananatiling nanagumpay ay ang Panginoon. Then we have everyday disciple. Disciple your children, our children. When Enoch walked with God, starting walking with God, it was when Methuselah was born. Na-feel niya yung gravity ng responsibility of the parent. Kaya simula nung pinanganak ang panganay niya, ay nagsimula na siya lumakad sa Panginoon. Hanggang to the time that he was translated to heaven. Sabi po, our children are the heritage from the Lord. So, discipleship help our children to become like Jesus at a very early age. Meron tayong presenting to your children, yung kahit na nursery, kinder, merong mga nagpa-product tayo dyan sa CLC, di ba? So, dapat ay i-ano natin ito, i-acknowledge para ito ay ma-apply sa ating mga tahanan. And dito ay makikita po natin din ang number 4 is the family legacy. Family legacy na maiwan natin. Mamatay man tayo, the legacy that we are going to leave our children, the Adventist culture will continue pag magpapatuloy siya sa hinaharap. So, dito yung tinatawag natin na family legacy is training our children for the future generation to have this legacy passed on to them and to our children's children. So, napakalaga po ang role na ginagampanan natin, parents especially, sa ating mga anak. And dito makikita po natin na and everything that we do and say, kapag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ay makikita natin na it will influence a lot. So, ito ay isang kwento ng unang test na ginawa doon sa US. Well, they have to target a zero target that will cross the Atlantic Ocean. This is the first missile na pinakawalan para isang testing na, and the target is Africa. And during that time, dahil ito yung kauna-unahan isang test, it goes straight crossing the Atlantic Ocean to Africa, the zero target. And it was hit and destroyed. The destruction was so severe. Pero sa ating panahon, sa ating buhay, at sa buhay ng mga ancestors natin, there was a target that Satan is doing in us. Kaya hindi niya tayo pinapayagan na magbabasa ng mga aklat na sinulat ni Ellen White na LOP book. Dahil nais ni Satanas ang target niya is what we call referring to the Bible. Noong mga nakaraan, during the Dark Ages, the Bible was talaga
sinunog lahat, iginawa ng paraan ni Satan para ito mawala. But it withstood na itabi pa rin. At ngayon, ito, ang banal na kasulatan ay in-enjoy natin ang pag-aaral nito. Pero, ating nalaman mga kapatid, kapag hindi tayo nagbabasa, ay magiging walang tayo ang pagkaroon natin ng Bible sa ating mga tahanan. And even the spirit of prophecy books. Sabi po, kapag nagbabasa tayo, it will deepen and emphasize. Lumalalim ang ating kaalaman. Enhance comprehension sa mga bata. And improve the listening skill. Bakit hindi nakikinig yung mga anak natin ngayon? Kasi hindi sila nagbabasa. Kasi when you are reading, you learn how to listen. Inintindi mo yung binabasa mo and enrich the vocabulary. And one more, reading reduces stress. Nagre-reduce siya ng stress. So kapag stressful po kayo, just read. Especially mga religious books related to the Bible. Si Elon Musk ay, sabi niya, 11 hours a day yung kanyang ginamit bago siya maging CEO ng Tesla. And many other authors ng ating modern social media, they spend more time reading before they achieve. And according to Christian theology, reading is a privilege, has essential purpose and hope, offering guidance and wisdom, reduces negative thoughts like anxiety and bitterness, and promoting spiritual cognitive growth. So, pag ibang mga tao sabi na, ay, wala akong time magbasa. Nalulungkot ako, kapatid, pag sasabihin na, wala kang time magbasa. Kasi you will not grow. Hindi ka talagang lalago kapag hindi tayo natuto ng magbasa. Mayroong maraming sasabi ng amen? Amen? Hallelujah. Okay. So, thank you. So, malapit na tayo magtapos. Don't worry. Ito ay last part na ng aking sasabihin. Ito po ay ang CLC, meron siyang program na Live of Autumn Ministry. Ito po ay naghihikayat sa mga members at least maging part of publishing by making yourself kahit part-time or whatever, auxiliary or part-time, na you can be part of the ministry and be part of this publishing ministry. Napakaraming kaluluwa na ligtas dahil sa mga babasahin na naibenta ng mga operator sa mga iba't ibang dako ng Pilipinas. And even up to this day, and ang ating mga gawain ay patuloy na gumagawa at ito ay tinutulungan ng Panginoon. So we have three things to consider kapag tayo isang Kristiyano para mapanatili natin. Number one is prayer. Kasi yung prayer, ang Jeremiah 33:3, yan ang pinakagasgas na text when my children are studying in college, high school, college, departments, academy, AUP, and MAMC. Yun ang pinakaparating gamit ko. Call upon me and I will answer you and will show you great and mighty things with you which you do not know. Napakaraming miracles na nangyari sa buhay ko sa pamagitan ng text na ito na isinisigaw ko sa Panginoon. At kung may mga stress at problem tayo, sa Panginoon ko natin sasabihin. Huwag sa ating kapitbahay. Huwag sa ating ka-church, baka i-chismis mo tayo. Uy, nangungutang yun. Nangungutang yun ng 50,000. Ganon. Kung hindi natin, mas maganda kung iiyak natin sa Panginoon yun through prayer. Napakaraming panahon, alauna, madaling araw, umiiyak ko sa Panginoon dahil sa babayaran, hindi maka-exam ang aking anak sa iyo. And there was a time when
ito isang panahon sa buhay namin na hindi siya maka-exam at he must go out of the AUP. At ako'y nanalangin, sabi ko, Panginoon, please, napapayag ko, Panginoon. And during the Sabbath, mayroong tumawag. Hindi sa aking cellphone, hindi sa cellphone ng nakatirado na malapit sa church. Sabi niya, Ma'am Perry yung natawag sa akin. Tumawag si Kuya Mandy, natanong ka. Yun si Kuya Mandy, naging sponsor ng anak ko nung sa Lipa Adventist Academy. Pero matagal ng panahon, hindi na siya nag-contact. Hindi siya nag-contact sa akin. Isang 10,000 kung ano yung nagustuhan niya. Pero, time na yun, tumawag at sabi niya, kausapin mo daw. Sabi ko, alam mo pag hawak ko ng telepono? Sabi ko, Kuya, ikaw ang sagot sa panalangin ko. Ha? Sabi niya, bakit ko? Kasi sabi ko, kailangan ko yung 50,000. Makikick out yung anak ko sa AUP pag hindi siya makabayan. So, either kick out or tutulungan mo ako. So, I challenged him. Sabi niya, di ba matagal tayo hindi ng communication? Oo nga, pero tumawag kayo sa akin ngayon. In the midst of problem that I am experiencing, alam ko ikaw ang sagot. Sabi niya, ganun ba yun? So sabi niya, okay, 50,000 talaga. Okay, sabi niya, give me 2 days. Sa California siya. Pero ano siya, taga Cavite. Doon malapit sa amin din. Pero doon na sa US. At after 2 days, tumawag yung anak niya, Hazel. Tita, pumunta ka daw dito, sabi ni Papa, bakit pinapawithdraw ako ng 50,000 at ibibigay sa'yo? Alam mo, hawak-hawak yung 50,000 pag-uwi, umiiyak ko sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala akong masabit, maibanggit na ano, kundi thank you, Lord. So, God is so good. God is so gracious in our lives. Na kapag tayo ay malala natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin, malalaman natin, ma-appreciate natin. Pangalawa po dito ay yung study the Word. Dito po, ang target ni Satan. Darating ang panahon, mga kapatid, na tayo ay ipipersecute. Persecute will come. Not because you are a beautiful lady or you are a handsome man. Dahil ikaw ay napaka-pogi o napakaganda. Ikaw ay ipipersecute dahil sa hawak mo, sa buhay mo, ang salita ng Diyos. This will lead to perdition in our lives and will to true. Life and death situation. Ito ang panghahawakan natin. At habang tayo ay nag-aantay ng panahon na yun, ang pangatlo din is share the message. Sumama ako sa LE during pandemic. At nung panahon na yun, wala akong ginagawa kasi online ang aming I've been in that school for almost 25 years. So pandemic yun. Online ang aming klase, lahat. Kaya sabi ko, wala akong magawa. Kung hindi ako pumunta sa school, nag-open ako ng YouTube. Mamaya, i-follow niyo ako. YouTube, pangalan ko, Percy Cardenia ng sa ganun. And, kaysa manood ako ng tol ko, nagsabi ng anak ko, Ma, mag-open ka ng YouTube. Kita ka pa, dollars. Kaya nag-open ako ng YouTube. After almost 2 years, ay na-monetize ako. And I joined the canvassing. And doon sa canvassing, nag-join ako ng bus preaching. The first box preaching I want is John 3:16. Expound ko lang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Alam niyo ba paano ang everlasting life? When you count the sun on the sea, pag binilang mo yung buhangin doon sa tabing dagat, nagpapasimula ka pa lang ng buhay na walang hanggan. When you count the molecules of water in the ocean, pasimula ka lang po ng buhay na walang hanggan. Ayun sa harapan mo, may isang mama,
nakaupo. Namimigay kasi kami ng mga Hope magazine. Magaling siya. Tumingin siya sa akin. Nagtango-tango siya. First, unang basket siya. Nagtango-tango siya. Nawala yung kabako nung salita. Nagagalan siya. And, nakita ko binabasa niya yung Hope na booklet. Binabasa niya gano'n. Tapos, after I speak, nauupo na ako. Kasi may kasama namin may kumakanta. Ako yung speaker. Tapos, sabi niya, Ma'am, thank you, Ma'am. That was the first time. At nagulat ako, sabi ko, hindi ko naiiwanan itong gawain na ito, yung back preaching. And so many experiences that we have. May mga hindi nasumisimba ng matagal. Taga Mindanao, sabi niya, Ma'am, Adventist ka ba? Sabi ko, yan. So why? Kasi ang meron ko ng mga Sabat, about Sabat, bakit? Adventist kasi ako eh. Sumisimba ka ba? Hindi. Tagal na ako hindi sumimba. O ngayon sisimba ka na. Sabi niya, Ma'am, itry ko. Malapit kami sa Pasay. Doon daw siya, yung ng bus nila. Kaya sabi niya, sana nga ipanalangin kita na ikaw ay magsimba na. And so many others, may mga born again na sumasali sa akin sa kanta. At nakakatuwa pakinggan. At sabi namin, panuhin mo kami sa aming YouTube at sa aming Joel Sharing Hope. Sige ma'am, panuhin namin. So sabi ng anak ko, Ma, di ka ba naiyak? Preaching pa ka, tapos makita ka lang. Babas preaching. Bakit? Sabi niya, ilang lang naman siya ganito. Sinesend ko sa GC namin to, sa aming school. Pati mga parents, nagkita. Nagsisermon ako sa bus. Sabi niya, ano ba? Sabi niya, ako, teacher niya ako sa public school. Sabi ko, hindi natin napakinggan niya yung salita ng Diyos. And so many blessings. So, marami kami, may nag-service, papaservice ng patay, na matagal na hindi sumimba, pero nagpa-service sa atin. At may nakita kami na nag-LE na rin, nag-join sa canvassing. Kaya, challenge ko bawat sa atin ngayon dito sa May Kawayan Adventist Church. You can be part of this ministry. Pwede kayo maging bahagi. Kung hindi man kayo mag-canvas mismo, just part-time, you can be sponsors na magbigay ng mga babasahin sa ating mga listeners, especially sa bus. So, dito po ang pinakahuli na ating babasahin ay nakita siya sa Christ of Fifth Lessons. Okay. When the character of God shall be perfectly, when the character of Christ shall be perfectly seen in His children, then the end will come. So, kapag ang karakter ng Diyos ay makita at kanyang mga anak, iyon na yung panahon na ang ating Panginoon ay babalik at babalik pa. Pinakauling kwento, bago tayo magtapos. Isang 17-year-old na babae, sa kanilang iglesia ay masayang nag-aawitan at nag-service ng kagaya nito. Biglang may dumating na isang grupo ng mga soldado at sinabi, huminto kayo. At lahat ng mga kapatid doon ay biglang huminto kasi may mga sila baril. Sabi niya, lahat kayo naman yung mga Bible. Lalabas kayo sa iglesia ito at ilalagay niyo ang Bible dito sa area na to, sa lamesa. At lahat kayo duduraan niyo ang Biblia. Speak on the Bible. At lahat ng mga kapatid, dahil sa takot ng kanilang buhay, Elder Alumabas, kalupot ng kapatid, Sabbath School, Secretary, at ang member sa lahat. Pinakahuli na lumabas ang 17-year-old girl. At nung makita niya, lahat sila ay ginawa ng isang bagay, umiyak siya sa Panginoon. I can't do this. Hindi ko kayang gawin ang ipinagagawa mo sa akin. Okay, kung hindi mo gagawin, ikaw ay mamamatay sa oras mo ito. Kahit na, at narinig na lamang yung isang putok at mamatay
yung batang babae, 17-year-old girl. Pumunta sa doon at pinuhunas niya yung kanyang damit na long sleeve sa mga Bible na may mga dura. And niyakap niya. And during the time, he was gunned down. At siya ay namatay. On the spot. At ang mga kapatid ay walang. But then, after 5 to 10 years, ang iglesia ngayon ay naging isang malaking church kung saan maraming mga nabinyagan dahil lang sa pangyayari nun. Marami ang tumanggap sa ating Panginoon when there was a time that liberty or freedom of religion was returned. Ito ang iglesia nito ay naging saksi ng maraming kaluluwa na tumanggap sa ating Panginoon. So sana pa pagpalain tayo ng ating Panginoon sa oras na ito sa ating pagkakas.